May mga salitang bumabasag sa katahimikan ng gabi, mga salitang nagmumula mismo sa bibig ng Diyos. Ang naghahanap sa akin sa umaga ay hindi lalakad sa dilim. Ngunit ikaw, oo, ikaw na nakikinig ngayon, ilang beses ka nang gumising ng may bigat sa dibdib. Pakiramdam mo ay walang saysay ang panibagong araw. Ilang beses ka nang tumayo sa kama, bitbit ang parehong takot, parehong problema, parehong sugat na kahapon pa nakatali sa iyo. At kahit hindi mo aminin sa iba, ramdam mong parang wala talagang liwanag na bumabalot sa iyong daan. Sinasabi nila na ang umaga ay oras ng bagong simula. Pero sa iyo, madalas itong pakiramdam na paulit-ulit na bangungot, mga bayarin na hindi mo alam kung saan kukunin, mga alaala ng sakit na ayaw lumisan, mga taong hindi mo na kayang pagkatiwalaan. At sa bawat pagdilat mo, parang ang dilim ay mas matindi kaysa liwanag. Ang totoo, hindi ka nag-iisa. Dahil ganyan din ang naramdaman ng marami bago sila nakatagpo ng Panginoon sa mismong pagsikat ng araw. Hindi ba't nakakagulat na kahit ilang libong taon na ang lumipas, ang parehong problema ng tao ay nananatili? Noong araw, sila'y gumising na takot sa mga kaaway, gutom sa disyerto, nalilito kung saan dadaan. At ngayon ikaw din, gumigising na puno ng kaba, kinakabahan sa hinaharap, takot sa kawalan ng kontrol. Ang kasaysayan ay inuulit at ang dilim ay pare-parehong bumabalot sa tao. Pero narito ang hamon ng Diyos. Hanapin mo ako sa umaga, subalit narito ang biglaang suntok ng katotohanan. Hindi niya sinabi, hanapin mo ako kapag kaya mo lang, hindi rin hanapin mo ako kapag wala ka ng pagpipilian. Ang sabi niya ay umaga, ang mismong oras na ang mundo ay unti-unting nagigising, ang oras na ang katawan mo ay pinakamarupok at ang puso mo ay pinakanangangailangan. At alam mo kung bakit? Sapagkat ang sinumang unang lumalapit sa Diyos ay may kapangyarihang hindi makikita ng sinumang tumatakbo lang sa dilim ng sariling lakas. Ngayon isipin mo, ilang taon mo nang pilit na nilalakad ang daan ng mag-isa. Ilang beses mo nang kinumbinsi ang sarili mo na kaya mong solusyonan ang lahat. Pero sa dulo ikaw pa rin ang nauupos, ikaw pa rin ang nauubos. Ang mapait na biro ng buhay ay ito. Ang mga nagmamadali sa lahat ng bagay, maliban sa Diyos, ay mas lalong natitigilan sa gitna ng dilim. At baka ikaw mismo, sa tahimik na bahagi ng puso mo, alam mong iyon ang nangyayari. Kaya't pakinggan mo ng malinaw, ang pangako ng Diyos ay hindi palamuti, hindi pampalubag loob. Ito'y tila espada na dumudurog sa lahat ng ilusyon. Kung hanapin mo siya sa umaga, hindi ka maliligaw sa dilim. Nakakayanig, hindi ba? Sapagkat ibig sabihin nito, kung patuloy mong inuuna ang lahat maliban sa Kanya, kung pilit mong inaabot ang araw na hindi nagmumula sa liwanag ng Diyos, ang mismong gabi ang aabot sa iyo at heto ang tanong na hindi mo matatakasan, bakit ka pa rin natutulog sa oras na tinatawag ka ng Diyos? Bakit mo inuuna ang cellphone, ang trabaho, ang pag-aalala pero hindi ang mismong tinig na kayang magwasak ng iyong kadiliman? Marahil dahil natakot ka na baka walang mangyari. Marahil dahil sa tingin mo'y walang saysay. Ngunit narito ang pahayag na hindi mo pwedeng iwasan. Ang araw na pipiliin mong lumapit sa Kanya, iyon ang araw na hindi na muling magiging kagaya ng dati. At kung ngayon, sa mismong oras na ito, pakiramdam mo'y hindi ka makagalaw, pakiramdam mo'y nalulunod ka sa kawalan, tandaan mo ito, hindi huli ang lahat. Ang dilim na bumabalot sa iyo ay hindi mas makapangyarihan kaysa sa ilaw na naghihintay sa mga umuungol ng Panginoon. Narito ako, sapagkat may mga lihim na ibinubulong lamang ng Diyos sa mga unang gumigising upang siya'y hanapin. At ikaw, kung papakinggan mo ito ngayon, baka ikaw mismo ang makarinig ng mga salitang magbabago sa lahat. Anak, hindi ka nalalakad sa dilim. Ang pangakong ito ng Diyos, ang naghahanap sa akin sa umaga ay hindi lalakad sa dilim, ay hindi basta magandang pahayag na nilikha ng tao upang magbigay inspirasyon. Ito'y ugat na nakatanim sa mismong kasaysayan ng pakikisalamuhan ng Diyos sa Kanyang bayan.
Sa bawat pahina ng kasulatan, makikita natin na ang Diyos ay Diyos ng umaga. Siya ang gumising kay Abraham bago pa sumikat ang araw upang ituro ang daan. Siya ang tumawag kay Moises mula sa bundok habang ang bukang liwayway ay sumisilip. Siya rin ang nagbigay ng manna sa Israel tuwing madaling araw bago pa mag-init ang araw. Ang mensahe ay malinaw, ang umaga ay banal na oras. Isang sandali kung saan ang kalangitan at lupa ay tila nagtatagpo at ang naghahanap sa Diyos ay nakakakita ng direksyon at liwanag. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng mga Hebreo, ang kanilang buhay ay nakasentro sa mga ritual ng umaga. Ang mga pari sa templo ay naghahandog ng insenso at mga hain sa bukang liwayway, tanda ng bagong simula sa piling ng Diyos. Sila'y naniniwala na ang unang hininga ng araw ay dapat ialay sa may lalang dahil kung hindi ang buong maghapon ay magiging walang gabay. Ganito rin ang naranasan ni David nang isulat niya sa awit. Sa umaga ay dinirinig mo ang aking tinig, sa umaga ay inilalatag ko sa iyo ang aking kahilingan at ako'y naghihintay. Ang kanyang sigaw ay hindi sentimental, kundi desperado sapagkat alam niyang kung hindi siya hahawak sa Diyos sa pagsikat ng araw, ang dilim ng kanyang mga kaaway at takot ay lulunurin siya. Ngunit higit pa sa ritual, ang umaga ay simbolo ng pagtitiwala. Sino ba ang bumabangon sa araw na walang kasiguraduhan? Sino ba ang humaharap sa kinabukasan na hindi alam kung anong darating? Ang umaga ay parang buhay mismo. Hindi natin hawak ang mga oras, hindi natin alam ang mangyayari. Kaya't ang Panginoon ay nagbibigay ng hamon kung sa mismong sandaling iyon, kung kailan ang lahat ay sariwa at bago, ay pipiliin mo ako, hindi ka na maglalakad sa dilim. Ang pangakong ito ay hindi lamang para sa Israel noon, kundi para sa iyo ngayon. Isipin mo ang bigat ng pangakong ito. Ang Diyos na lumikha ng araw at gabi, siya ring nagsasabi na kayang baliin ang kadiliman ng iyong buhay kung uunahin mo siyang hanapin. Hindi ba't nakakaindak yun? Sapagkat ipinapakita nito na hindi aksidente ang mga unang oras ng umaga. Ang mga ito'y inilaan ng Diyos para sa kanyang mga anak. At bawat isa na humaharap sa kanya bago pa man magsimulang lumaban ng mundo ay nagtataglay ng kakaibang lakas. Hindi ito lakas ng laman, kundi lakas na dumadaloy mula sa presensya ng Diyos. Kung ikaw ay nasa gitna ng krisis, kakulangan ng pera, alitan sa pamilya, pangamba sa kinabukasan, ang pangakong ito'y higit na mahalaga. Sapagkat sinasabi ng Diyos, bago mo harapin ang lahat ng iyon, lumapit ka muna sa akin. Bago mo pasanin ang iyong problema, ilagay mo muna sa aking mga kamay. At ang resulta, hindi ka lalakad sa dilim. Hindi nito ibig sabihin na mawawala ang lahat ng problema, kundi magkakaroon ka ng liwanag na gagabay sa bawat hakbang. Ang liwanag na iyon ay pananampalataya, pag-asa at kapayapaan na hindi kayang bigyan ng mundo. At dito pumapasok ang misteryo ng pangako. Bakit umaga? Dahil ang umaga ang oras ng desisyon. Kapag pinili mo ang Diyos, sa simula pa lamang, binabago niya ang direksyon ng buong araw mo. Ang mundo ay tatakbo sa takot, sa alalahanin, sa dilim. Ngunit ikaw, kung naniniwala ka sa kanyang pangako, ay lalakad sa liwanag. Ang simpleng hakbang ng paghahanap sa kanya ay nagiging sandigan na magpapatatag sa iyo laban sa lahat ng unos. Ngunit huwag mong ipagkamali, ito'y hindi lamang kwento ng nakaraan. Ang Diyos na nagsalita kay Abraham, kay Moises, kay David, siya ring Diyos na nagsasalita sa iyo ngayon. Ang pangakong ibinigay sa kanila ay buhay pa rin, aktibo pa rin, makapangyarihan pa rin. Hindi ito natatali sa isang lumang panahon. Ito'y nagiging laman ng bawat pusong handang magising sa umaga at magsabing, Panginoon, narito ako. At sa oras na iyon, ang dilim na kinatatakutan ng lahat ay wala ng kapangyarihan laban sa iyo. At kung iniisip mo na marahil ay napakahirap, tandaan mo, hindi kailanman iniwan ng Diyos ang kanyang bayan sa dilim. Sa Eksodo, siya'y naging haliging apoy sa gabi at haliging ulap sa araw. Sa mga propeta, siya'y tinawag na araw ng katarungan na may dalang kagalingan sa kanyang mga pakpak.
At sa pagsapit ni Kristo, siya mismo ang tinawag na liwanag ng sanlibutan. Ang lahat ng ito'y patunay na ang pangakong binitawan sa iyo ay hindi hungkag. Ang naghahanap sa kanya sa umaga ay hindi maglalakad sa dilim dahil siya mismo ang liwanag na iyon. Kapag tiningnan mo ang mundong ginagalawan natin ngayon, hindi ba't napakalinaw na tila ang dilim ang siyang naghahari? Balita ng digmaan sa bawat bansa, krisis na tila walang katapusan, sakit na hindi maipaliwanag, kawalan ng trabaho na bumabasag ng pag-asa ng mga pamilya. At marahil ikaw mismo, sa tahimik na bahagi ng iyong puso, ay nagtatanong, paano ko haharapin ang lahat ng ito? Paano ko paniniwalaan ang pangako ng Diyos kung bawat araw ay parang bangungot? Ngunit dito pumapasok ang lakas ng pangungusap ng Panginoon. Ang naghahanap sa akin sa umaga ay hindi lalakad sa dilim. Kung babalikan natin ang mga nakaraang henerasyon, hindi sila naiiba sa atin. Ang Israel ay gumising na may banta ng mga kaaway sa paligid, may pangamba sa disyerto, may gutom at uhaw na hindi alam kung saan masusolusyunan. At ikaw ngayon, gumigising na may kaba kung saan ka kukuha ng panggastos, kung paano mo poprotektahan ang pamilya mo laban sa karahasan, kung paano mo haharapin ang balitang dala ng ospital. Ang nakaraan at kasalukuyan ay magkaugnay. Iisang dilim ang bumabalot, ngunit iisa ring liwanag ang iniaalok ng Diyos. Hindi ba't nararamdaman mo na sa bawat araw, ang takot ay laging nauuna? Sa pagmulat mo pa lang, iniisip mo na agad ang bukas, magkakatrabaho pa ba ako? Ligtas pa ba ang mga anak ko? Makakabangon pa ba ako sa pagkakabaon ng utang? At kapag iyon ang laman ng isip mo, para bang lahat ay malabo, lahat ay madilim. Ngunit narito ang lihim na ibinubunyag ng Diyos. Kapag siya ang una mong hinanap sa umaga, bago ang cellphone, bago ang trabaho, bago ang alalahanin, ang liwanag niya ang mauuna sa lahat. Isipin mo ang isang ina na gumigising sa madaling araw, hindi dahil kaya niya kundi dahil ang isip niya ay puno ng kaba para sa kanyang mga anak. Iniisip niya kung paano niya mapapakain ng mga ito, kung paano niya mababayaran ang mga bayarin. Ngunit sa mismong oras na iyon, kapag pinili niyang idulog ang lahat sa Diyos, biglang may kapayapaan na dumadaloy, kapayapaang hindi maipapaliwanag ng mundo. Ang problema ay naroon pa rin, pero siya mismo ay naglalakad na may liwanag. O kaya naman isipin mo ang isang lalaki na nawala ng trabaho. Ang gabi bago iyon, halos hindi siya makatulog. Ngunit kinabukasan, bago pa siya bumangon para muling maghanap, lumapit siya sa Diyos. At sa paglapit na iyon, nakatagpo siya ng lakas at direksyon. Maaaring hindi agad dumating ang trabaho, ngunit hindi siya nalugmok sa dilim ng kawalan ng pag-asa sapagkat ang Diyos ang kanyang ilaw. At hindi lang ito tungkol sa mga malalaking problema. Kahit sa mga simpleng bagay, tulad ng pagharap sa pang-araw-araw na stress, takot sa kinabukasan, o kalungkutan na hindi mo masabi kanino, kapag ang Diyos ang una mong nilapitan, binabago niya ang paraan ng pagtingin mo. Ang nakakatakot ay nagiging kaya mong lampasan. Ang imposible ay nagiging mas maliwanag, sapagkat siya ang liwanag na hindi natitinag ng dilim ng balita, ng dilim ng takot, ng dilim ng kawalan ng katiyakan. At dito malinaw na lumilitaw ang aral. Ang pangakong ito'y hindi lamang kwento ng nakaraan, kundi sandigan ng kasalukuyan. Kung noon ay ginabayan niya ang kanyang bayan sa gitna ng disyerto, ngayon ay kaya ka rin niyang gabayan sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Kung noon ay hindi niya hinayaan ang kanyang mga anak na maglakad ng walang liwanag, ngayon ay hindi ka rin niya iiwan. Kaya't ikaw na nakikinig ngayon, kailan ka huling nagising na ang unang ginawa mo ay hinanap siya? Hindi ba't mas madalas mong inuuna ang lahat ng bagay maliban sa kanya? At hindi ba't sa mga araw na iyon, mas mabigat, mas madilim, mas magulo ang lahat? Sapagkat ang katotohanan ay ito, kapag inuuna mo ang Diyos, hindi mawawala ang problema, ngunit mawawala ang kapangyarihan ng problema upang wasakin ka. Sa mundong puno ng kaguluhan, ang liwanag na ito lamang ang nakakapagpatatag. Ang mga tao'y nagmamadali, naghahabol ng pera,
naghahanap ng seguridad sa mga bagay na madaling masira. Ngunit ang mga naghahanap sa Diyos sa umaga, sila ang naglalakad na may tahimik na lakas, sapagkat hindi sila umaasa sa sarili lamang, kundi sa Diyos na may hawak ng lahat. At ngayon, habang iniisip mo ang bukas, narito ang hamon. Handa ka bang subukin ang pangakong ito? Handa ka bang sabihin, Panginoon, bago ang lahat, ikaw muna? Dahil kapag ginawa mo iyon, ang dilim na nagbabantang lunurin ka ay mawawalan ng kapangyarihan. Hindi ka nalalakad ng nag-iisa, sapagkat ang mismong Diyos ang magbibigay ng liwanag sa bawat hakbang, at dito nagsisimula ang tanong na magbubukas ng susunod na bahagi. Kung totoo ngang ang pangakong ito'y para sa atin ngayon, paano natin makikita ang mga patunay na ito'y gumagana sa totoong buhay ng tao? Mayroon bang mga kwento, mga patotoo na nagpapatibay na ang Diyos ay tunay ngang gumaganap sa pangakong ito? Ang sagot ay oo, at iyon ang ating matutunghayan sa susunod. May mga pangakong parang teorya lang kapag binabasa, ngunit nagiging apoy sa puso kapag nasaksihan mong totoo pala. At ang pangako ng Diyos na nagsasabing, ang naghahanap sa akin sa umaga ay hindi lalakad sa dilim, ay isa sa mga iyon. Hindi ito katang-isip, hindi ito magandang salita lamang. Ito'y buhay na napatunayan ng libo-libong tao mula sa panahon ng Biblia hanggang sa ngayon na pumili na unahin ang Diyos at nakitang ang dilim ay walang kapangyarihan sa kanila. Isipin mo ang isang babae na ang pangalan ay Maria. Sa loob ng mahigit 1 taon, hindi niya alam kung paano niya mapapakain ang kanyang mga anak. Ang asawa niya ay nawalan ng trabaho at siya mismo'y walang mapasukang hanap buhay. Tuwing umaga, bago pa siya magluto ng lugaw, inilalapit niya sa Diyos ang kanyang mga kamay na walang laman. At kakaibang bagay ang nangyari. Laging may dumarating na tulong, minsan galing sa kamag-anak, minsan sa kapitbahay, minsan mula sa taong hindi man niya kilala. Hindi naging marangya ang buhay niya, ngunit hindi rin sila kailanman nagutom. At kapag tinatanong siya kung paano niya nagawa iyon, ang sagot niya ay simple, dahil hinanap ko siya tuwing umaga. Hindi niya ako pinabayaan sa dilim. At naroon naman si Daniel, isang kabataan na halos malugmok sa depression. Wala siyang ganang bumangon, wala siyang nakikitang dahilan para mabuhay. Ngunit isang araw habang nag-iisa sa kanyang silid, binasa niya ang awit 143:8. Ipahayag mo sa akin sa umaga ang iyong wagas na pag-ibig, sapagkat sa iyo ako nagtitiwala. Simula noon, tuwing madaling araw ay dinadalangin niya iyon, at dahan-dahang nagbago ang lahat. Ang bigat ay unti-unting gumaan, ang mga mata niya ay muling nakakita ng liwanag. At ngayon, siya'y naglilingkod sa mga kabataan na dumaraan sa parehong dilim na kanyang dinaanan. Hindi ba't ganito rin ang nakita natin sa Biblia? Nang si Elias ay nagtatago sa disyerto, pagod at gutom, sa umaga'y pinadalhan siya ng tinapay at tubig ng isang anghel. Nang si Hagar ay umiiyak para sa kanyang anak na si Ismael, sa bukang liwayway ay ipinakita ng Diyos ang balon ng tubig na hindi niya nakikita. At si Moises, bago pa man humarap sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay, tinawag ng Diyos mula sa nagliliyab na palumpong sa bundok, isang paalala na bago magsimula ang kanyang misyon, kailangan muna niyang marinig ang tinig ng may lalang. Ngayon, balikan natin ang isang simpleng kwento mula sa ating panahon. Si Arturo, isang matandang lalaki na araw-araw ay gumigising ng 4:30 ng umaga. Sabi ng kanyang mga apo, baliw daw siya sa palaging pagbubukas ng Biblia bago pa man sumikat ang araw. Ngunit isang araw, nang dumating ang bagyo at bumaha ang kanilang bayan, sila'y ligtas. At nang tanungin siya kung bakit hindi siya natatakot, ngumiti lang siya at nagsabi, dahil matagal ko nang natutunang hanapin siya bago pa man dumating ang dilim. Kaya't kahit dumating ang unos, alam kong may ilaw na hindi mapapatay. At paano mo ipaliliwanag ang isang ina na halos mawalan ng anak dahil sa matinding karamdaman? Araw-araw habang nasa ospital, bumabangon siya ng mas maaga upang manalangin. Walang nakakaalam kung paano siya nakakayanan, ngunit nakita ng lahat ng gumaling ang bata sa paraang hindi maipaliwanag ng mga doktor. Ang kanyang mga salita ay nakaukit.
Uwang mga umagang iyon, kasama ang Diyos ang nagbigay sa akin ng lakas na lampasan ang dilim ng ospital. Ito ang katotohanan. Ang pangakong ito'y may iba't ibang mukha. Para sa ilan, ito'y pagkain sa oras ng gutom. Para sa iba, ito'y kapayapaan sa oras ng kaguluhan. Para sa ilan, ito'y direksyon sa gitna ng pagkaligaw. Ngunit iisa ang pinag-uugatan, ang Diyos na tapat sa kanyang salita. Hindi ang lakas ng tao, hindi ang yaman, hindi ang koneksyon, kundi ang presensya ng Diyos na dumarating sa mga handang hanapin siya bago pa magsimula ang lahat. At marahil ngayon ay tinatanong mo, kung sila ay nakaranas ng ganoong himala, posible ba para sa akin? Ang sagot ay oo, sapagkat ang Diyos na gumawa noon ay siya ring Diyos na gumagawa ngayon. Ang kanilang mga patutuo ay hindi lamang para humanga ka, kundi para patunayan na mayroong parehong bukas na pintuan para sa iyo. Kapag hinanap mo siya sa umaga, ang dilim na pumipigil sa iyong mga hakbang ay mawawala. At tandaan mo, ang lahat ng kwentong ito ay hindi kwento ng tao lamang. Hindi si Maria, hindi si Daniel, hindi si Arturo ang bida. Ang tunay na bida ay ang Diyos na tumutupad ng kanyang pangako. Siya ang dahilan kung bakit may pagkain sa mesa, kung bakit may kapayapaan sa isip, kung bakit may lakas sa gitna ng unos. Siya ang liwanag na walang sinumang dilim ang kayang talunin. Ngunit kung akala mo'y hanggang dito lang, nagkakamali ka. Sapagkat ang mga kwento ng patutuo ay patunay lamang ng isang mas malawak na larawan. Ang pangakong ito ay nakaugat sa mismong propetikong plano ng Diyos para sa sanlibutan. At kung nakita mo na itong gumana sa buhay ng mga tao, lalo pang masisilayan ang lalim nito kapag tiningnan natin sa liwanag ng mga propesya. Kapag sinasabi ng Diyos na ang naghahanap sa akin sa umaga ay hindi lalakad sa dilim, hindi lamang ito para sa individual na naghahanap ng ginhawa o direksyon. Ito'y bahagi ng mas malawak na plano, isang propetikong larawan na sumasaklaw mula sa simula ng kasaysayan hanggang sa huling araw. Ang mga pangakong ito'y hindi nakahiwalay, kundi hinabi sa mismong tela ng propesya ng Diyos. Ang umaga sa Biblia ay palaging tanda ng bagong panahon. Mula sa Genesis kung saan sinabi, nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga, simula ng paglikha hanggang sa Apokalipsis, kung saan inilarawan ang isang walang hanggang liwanag kung saan wala ng gabi, makikita natin ang isang linya. Ang Diyos ay Diyos ng liwanag at siya ang gumigising sa kanyang bayan mula sa dilim tungo sa bagong bukas. Isipin mo ang mga propeta tulad ni Isaias. Sinabi niya, ang bayan na lumalakad sa dilim ay nakakita ng dakilang liwanag. Silang naninirahan sa lupa ng malalim na kadiliman, isang liwanag ay sumikat sa kanila. Hindi ba tugma ito sa pangakong binabanggit natin? Ang naghahanap sa Diyos sa umaga, sa mismong sandaling iyon ng bagong simula, ay tinatanggap ang liwanag na hindi kayang itago ng kadiliman. Ang propesiya ni Isaias ay tumutukoy kay Kristo, ang tunay na liwanag ng sanlibutan, na pumarito upang wasakin ang kapangyarihan ng gabi. Kaya't ang simpleng hakbang ng paghanap sa Diyos sa umaga ay nagiging bahagi ng mas malaking katuparan ng propesiya, ang pagsilang ng liwanag na maghahari sa lahat ng panahon. Tingnan din natin ang awit 30 Pi. Sa gabi may pag-iyak, ngunit sa umaga'y may kagalakan. Hindi ba't ito'y larawan ng mismong propetikong galaw ng Diyos? Ang gabi, puno ng luha, kawalan at takot, ay laging may hangganan. Ngunit ang umaga, tanda ng kanyang pagdating, ay dala ang kagalakan at panibagong pag-asa. Sa bawat henerasyon, ito ang paulit-ulit na ipinapakita ng Diyos. Walang gabi ang walang katapusan, sapagkat ang kanyang liwanag ay tiyak na darating. At huwag nating kalimutan ang propesiya sa Joel 2:28. Sa mga huling araw, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Mapapansin mo ba ang koneksyon? Sa huling yugto ng kasaysayan, isang bagong umaga ang darating kung saan ang lahat ng naghahanap sa Kanya ay makakaranas ng pagbubuhos ng Espiritu. At ang bunga nito, ang kadiliman ng takot, kasalanan at pagkawasak ay mawawala
sapagkat ang Diyos mismo ang magbibigay ng liwanag sa kanyang bayan. Kung susuriin natin ang kasaysayan ng Israel, makikita natin kung paanong ang pangakong ito'y natutupad sa bawat yugto. Sa panahon ng pagkaalipin sa Ehipto, ang gabi ng paghihirap ay tumagal ng daan-daang taon. Ngunit nang dumating ang umaga ng Exodus, ang bayan ay pinalaya. Sa panahon ng pagkakatapon sa Babylonia, ang gabi ng pagluha ay tila walang wakas. Ngunit nang dumating ang umaga ng pagbabalik sa kanilang lupain, muli silang nagkaroon ng pag-asa. At sa pagdating ni Kristo, ang umaga ng kaligtasan ay dumating para sa buong sanlibutan. Ang bawat yugto ng kasaysayan ay nagpapakita na ang Diyos ay tapat. Ang gabi ay pansamantala, ngunit ang umaga ng kanyang pangako ay tiyak. Ngayon, tingnan natin ang ating panahon. Hindi ba tila muling bumabalot ang gabi? Mga digmaan, kagutuman, sakuna, pandemya at krisis sa moralidad. Ang mundo ay tila mas madilim kaysa dati. Ngunit sa gitna nito, muling umuugong ang pangako. Ang mga naghahanap sa Diyos sa umaga ay hindi lalakad sa dilim, sapagkat ang ating panahon ay bahagi rin ng mas malaking propetikong larawan, isang mundo na nagdurusa sa gabi ng kasalanan ngunit patungo sa umagang walang hanggan. Hindi ba't ito ang sinabi ni Jesus sa Juan 8:12? Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Ang bawat araw na inuuna natin siya ay paalala na tayo'y nakikibahagi sa katuparan ng kanyang mga salita. Hindi ito maliit na aksyon. Ito'y deklarasyon na ikaw ay bahagi ng propetikong plano ng Diyos. Kapag hinahanap mo siya sa umaga, ipinapakita mo na kabilang ka sa mga tinawag mula sa dilim tungo sa kanyang kamanghamanghang liwanag. Kaya't ngayon, kung iniisip mong maliit lang ang iyong panalangin sa bukang liwayway, alalahanin mo ito. Bawat pagbangon mo upang hanapin, siya ay konektado sa propesiya na libo-libong taon nang nakasulat. Ikaw ay nakikibahagi sa plano ng Diyos na sumasaklaw mula sa Israel hanggang sa huling araw. At kung tutuusin, ang iyong personal na liwanag ay bahagi ng dakilang liwanag na lulukob sa sanlibutan. Ngunit narito rin ang katotohanan na kailangang yakapin. Kahit alam natin ang lahat ng ito, may mga sandali pa rin na tila nananahimik ang Diyos. May mga pagkakataon na kahit anong hanap mo sa umaga, ang dilim ay tila nananatili. At dun sumisibol ang pinakamahirap na tanong ng pananampalataya. Kung siya ay tapat, bakit parang natatagalan ang katuparan ng kanyang mga pangako? Kung totoo ngang sinabi ng Diyos na ang naghahanap sa akin sa umaga ay hindi lalakad sa dilim, bakit may mga araw na tila ang dilim ang nangingibabaw? Bakit may mga sandali na kahit anong panalangin ang gawin, hindi pa rin nawawala ang sakit, ang problema, ang takot? Hindi ba't ito rin ang tanong ng marami? At marahil ikaw mismo habang nakikinig ay may bigat sa dibdib sapagkat ramdam mong hindi agad sumasagot ang Diyos. Para bang sa bawat umagang lumalapit ka, ang gabi pa rin ang bumabalot sa iyong paligid. Ito ang katotohanan na hindi natin maaaring itanggi. Lahat ng anak ng Diyos ay dumaraan sa yugto ng pagdududa. Hindi ka nag-iisa. Si Abraham mismo, na tinawag na ama ng pananampalataya, ay naghintay ng 20 taon bago natupad ang pangako ng anak. Ilang beses niyang tinanong ang Diyos kung kailan ba darating ang katuparan. Si Jose na binigyan ng panaginip ng karangalan ay una munang ibinilanggo bago siya nakaupo bilang gobernador ng Ehipto. At ang bayan ng Israel na pinangakuan ng isang lupain na mananagana ay 40 taon munang naglakbay sa disyerto bago natikman ang ginhawa ng kanilang pamana. Kaya't kung sa iyo ay tila natatagalan ng Diyos, tandaan mong hindi ikaw ang una. Ang mga taong mahalaga sa Biblia ay dumaan din sa parehong tanong. Kung totoo ang pangako, bakit parang wala pa ring nangyayari? At hindi ba't hanggang ngayon pareho rin ang ating sigaw? Kung siya'y nagsabing magbibigay ng kapayapaan, bakit patuloy ang mga digmaan? Kung siya'y nagsabing magbibigay ng kagalingan, bakit patuloy ang mga sakit? Kung siya'y nangakong magbibigay ng ilaw, bakit tila lumalalim ang gabi?
Ngunit heto ang sagot na madalas hindi natin gustong marinig. Ang oras ng Diyos ay iba sa oras ng tao. Sinabi sa Habakuk 2:3, sapagkat ang pangitain ay naghihintay pa ng takdang panahon. Ito ay mabilis na dumarating, hindi magtatagal. Bagaman ito'y tila mabagal, hintayin mo ito. Sapagkat tiyak itong darating, hindi ito magpapaliban. At sa 2 Pedro 3:9, nakasaad, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng pagpapabaya ng ilan, kundi siya'y matiisin sa inyo, na hindi ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi. Ang ibig sabihin ng pagkaantala ay hindi kawalan, kundi bahagi ng plano. Ang dilim ay hindi tanda ng kabiguan ng Diyos, kundi espasyo kung saan sinusubok ang ating pagtitiwala, at dito lumilitaw ang masakit na katotohanan. Madalas ay hinahalo natin ang ating sariling kagustuhan sa pangako ng Diyos. Gusto natin ng agarang sagot, gusto natin ng madaling solusyon. Ngunit ang pangako niya ay mas mataas kaysa sa ating mga pagnanasa. Kapag sinabi ng Diyos na hindi ka lalakad sa dilim, hindi ibig sabihin na hindi ka dadaan sa gabi. Ang ibig sabihin ay kahit nasa gitna ka ng gabi, may liwanag na hindi mawawala. Tingnan mo si Job. Lahat ay nawala sa kanya, pamilya, kayamanan, kalusugan. At sa gitna ng dilim, sinabi niya, bagaman ako'y kanyang patayin, ako'y magtitiwala pa rin sa kanya. Hindi ba't ito ang rurok ng pananampalataya? Ang maniwala kahit walang nakikitang sagot. Ang kumapit kahit walang kasiguraduhan. At sa huli, ang Diyos ay nagpakita, hindi agad, hindi sa oras na inaasahan, ngunit sa paraan at panahon na nagbigay ng mas malaking kaluwalhatian. Kaya't kung ikaw ngayon ay nagtataka kung bakit tila tahimik ang Diyos, alalahanin mong may dahilan ang kanyang katahimikan. Baka ginagamit niya ang dilim upang hubugin ang iyong pananampalataya. Baka ang gabi ay hindi hadlang, kundi pagsasanay upang lalo mong makita ang halaga ng liwanag. At baka ang hinihintay mo ay hindi pa panahon, sapagkat kapag dumating iyon, magiging mas dakila kaysa sa anumang naisip mo. Ngunit maging malinaw tayo, hindi kasalanan ang magtanong. Ang mismong mga propeta tulad ni Jeremias at Habakuk ay nagbuhos ng hinaing sa Diyos. Ngunit sa kanilang pagtatanong, hindi sila lumayo, lalo silang lumapit. And yun sa depaykaskay, ang pagdududa na naglalapit sa Diyos ay nagiging daan para sa mas malalim na pananampalataya. Kaya't kung sa umaga ay sinasabi mong, Panginoon, bakit hindi ko pa nakikita ang katuparan ng iyong pangako? Tandaan mong ang mismong panalangin na iyon ay liwanag na. Sapagkat sa oras na iyon, kahit hindi mo pa nakikita ang sagot, pinipili mong hanapin siya. At iyon ang nagpapatunay na ang kanyang pangako ay gumagana, hindi ka naglalakad ng mag-isa at hindi ka natatalo ng dilim. At ngayon, narito ang mas mahalagang tanong. Kung totoo ngang may panahon ng Diyos para sa lahat ng bagay, paano mo maisasabuhay ang kanyang pangako habang naghihintay? Anong konkretong hakbang ang maaari mong gawin upang hindi lamang umasa, kundi aktibong lumakad sa liwanag na kanyang ibinibigay? Ang kasagutan ay mas malapit kaysa iniisip mo, at iyon ang susunod na ating pagtutuunan. Kung nauunawaan natin na ang pangako ng Diyos ay tiyak, ang susunod na hakbang ay ito. Paano natin ito maisasabuhay? Sapagkat walang saysay na malaman lamang ang mga salita kung hindi natin ito ginagamit bilang ilaw sa ating mga hakbang. Ang pangakong ang naghahanap sa akin sa umaga ay hindi lalakad sa dilim, ay hindi panaginip, hindi metapora lang, kundi isang imbitasyon na mabuhay araw-araw na may direksyon at kapayapaan. At dito tayo papasok sa pinakamahalagang bahagi, ang praktikal na aplikasyon. Una, kailangan mong muling ipaalala sa iyong sarili ang sentrong pangako. Bawat araw na gumigising ka, anuman ang bigat na dala mo, hawakan mo ito sa iyong puso. Kung hahanapin ko siya, hindi ako lalakad sa dilim. Ang mga salitang ito ay dapat mong ulitin, bigkasin, isulat at ipamuhay. Sapagkat ang katotohanan ng Diyos ay hindi lang para sa isip, kundi para sa buong pagkatao.
Kapag paulit-ulit mong sinasabi ito, binabago nito ang paraan ng iyong pag-iisip at nagbibigay ng lakas laban sa takot. Pangalawa, gawin itong ritual ng iyong umaga. Bago pa ang cellphone, bago ang trabaho, bago ang alalahanin, gumising at hanapin siya. Hindi ito nangangahulugang kailangan mong maglaan agad ng oras na mahaba. Kahit 5 minuto ng taimtim na panalangin, kahit isang maikling pagbasa ng salita, ay sapat upang ang iyong puso'y magising sa presensya ng Diyos. Sa halip na buksan ang balita na puno ng takot, buksan mo muna ang salita na puno ng liwanag. Sa halip na pasanin agad ang problema, ibuhos mo muna ito sa Kanya. Pangatlo, ituro sa sarili mong palitan ang mga bulong ng takot ng mga deklarasyon ng pananampalataya. Kapag pumasok sa isip mo ang salitang hindi ko kaya, sagutin mo ng ang Panginoon ang aking liwanag at kaligtasan. Kapag sinabi ng loob mong baka magkulang, banggitin mo, ang Diyos ang aking pastol, wala akong kakailanganin. Kapag dumating ang tanong na paano kung mag-isa na lang ako, ipaalala mo, hindi niya ako iiwan ni pababayaan. Ito'y praktikal na paraan upang dalhin ang liwanag ng kanyang pangako sa mismong larangan ng iyong isipan. Pang-apat, gawin itong hakbang ng pasasalamat. Sa halip na ituon ang isip sa wala pa, simula ng araw sa pagkilala sa mga biyayang nariyan na. Sabihin sa Diyos, salamat sa buhay, salamat sa pamilya, salamat sa hangin na aking nilalanghap. Sapagkat ang pusong mapagpasalamat ay hindi madaling talunin ng dilim. Ang bawat pag-amin ng biyaya ay isang paalala na siya'y kumikilos, kahit hindi mo nakikita. Panglima, isama mo ang iyong pamilya o mga mahal sa buhay. Kung ikaw ay may anak, turuan silang magsimula ng araw sa panalangin. Kung ikaw ay may asawa, anyayahan siyang sabay na magdasal kahit ilang minuto lang. Sapagkat ang liwanag ay mas matibay kapag sabay-sabay itong pinanghahawakan. At kung mag-isa ka, tandaan mong hindi ka talaga nag-iisa. Libo-libong anak ng Diyos ang gumigising bawat umaga na may parehong panalangin at ikaw ay bahagi ng malaking pamilya ng pananampalataya. At panghuli, magkaroon ng disiplina ng pagpapatuloy. Hindi sapat na gawin ito minsan at hintayin ng resulta agad. Tulad ng binhi na itinatanim, ang pangakong ito'y kailangang alagaan, diligan ng pananampalataya at hintayin ang oras ng paglago. Kapag natutokso kang sumuko, ulitin mo, kung hinahanap ko siya sa umaga, hindi ako lalakad sa dilim. At sa patuloy na pagsasabuhay nito, mararanasan mong ang liwanag ay hindi pansamantala, kundi nagiging bahagi ng iyong buong pagkatao. Isipin mo ito ng malinaw, isang ina na, sa kabila ng pagod, bumabangon upang idulog ang kanyang pamilya sa Diyos bago pumasok ang araw. Isang kabataan na, sa gitna ng takot sa kinabukasan, pumipili munang magbukas ng salita kaysa social media. Isang manggagawa na, bago harapin ang hirap ng trabaho, sumasandali upang humingi ng lakas sa Diyos. Lahat sila'y nagsisimula sa iisang pangako at lahat sila'y nakakaranas na ang dilim ay walang kapangyarihan kapag siya ang nauna. At ngayon, ikaw naman, ano ang pipiliin mong gawin bukas ng umaga? Hahayaan mo bang ang dilim ng balita at problema ang mauna? O pipiliin mong ilapit ang lahat sa Diyos at maranasan ang liwanag na kanyang ipinangako? Sapagkat ang pangakong ito'y hindi lamang upang malaman, kundi upang isabuhay. Kaya't sa oras na ito, tanggapin ang hamon. Huwag lang maniwala, kundi kumilos. Huwag lang pakinggan, kundi gawin. At sa bawat araw na inuuna mo siya, mas makikita mong ang buhay ay hindi basta isang paglalakad sa dilim, kundi isang paglalakad na may kasamang liwanag na hindi kailanman mawawala. At habang sinisimulan mong isabuhay ang pangako, magbubukas ito ng pinto sa mas malalim na panawagan, isang pagtitipon ng pananampalataya at espiritual na pagkilos na hindi mo kailangang gawin ng mag-isa. Sapagkat ang susunod na hakbang ay hindi na lang tungkol sa iyong personal na buhay, kundi tungkol sa sama-samang pagtugon ng bayan ng Diyos. Ngayon ay dumating tayo sa pinakamahalagang sandali. Hindi sapat na narinig mo lamang ang pangako,
Hindi sapat na naintindihan mo ang kahulugan nito at hindi rin sapat na naisip mong balang araw ay gagawin mo ito. Ang sandali ng pagtugon ay ngayon. Ang mismong oras na ito kung saan tinatawag ka ng Diyos na huwag lamang maging tagapakinig, kundi maging tagagawa ng kanyang salita. Sapagkat malinaw ang sinabi, ang naghahanap sa akin sa umaga ay hindi lalakad sa dilim. Kung naniniwala ka dito, ngayon ang oras upang kumilos. Isipin mo ang libu-libong tao na sabay-sabay na nakaririnig ng mensaheng ito ngayon. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang pasan, iba't ibang problema, iba't ibang sugat, iba't ibang pangamba. Ngunit sa parehong sandali, lahat tayo ay binibigyan ng iisang paanyaya, bumangon sa pananampalataya at hanapin siya. At ang maganda rito, hindi ka nag-iisa. Habang nakikinig ka ngayon, may iba pang mga puso na sabay na bumubukas, may iba pang bibig na sabay na nagbubulong. Panginoon, narito ako. Kaya't ngayon, ikaw na nakikinig, huwag mong ipagpaliban. Huwag mong sabihin na bukas na lang, na kapag may oras ka na, saka mo gagawin. Ang liwanag ng Diyos ay para sa iyo ngayon. Ang paanyaya ay para sa mismong oras na ito. Isipin mo, ilang taon mo nang hinahanap ang solusyon sa sarili mong paraan at ilang beses ka nang nabigo. Ngunit sa mismong sandaling ito, may pagkakataon kang subukan ang landas ng Diyos, ang tanging landas na hindi ka iiwan sa dilim. Kaya't itigil mo muna ang lahat. Ihinto mo ang mga ingay ng paligid. Isara mo ang iyong mga mata at ilapit mo ang iyong puso sa Diyos. Sabihin mo sa Kanya kahit sa pinakasimpleng salita, Panginoon, inuuna kita ngayon. Ako'y naghahanap sa iyo sa umagang ito at pinanghahawakan ko ang iyong pangako. Hindi kailangan ng magarang pananalita, hindi kailangan ng mahabang panalangin. Ang kailangan lamang ay ang tapat na puso na handang sumuko. At kung iniisip mong mahina ka, tandaan mong iyon mismo ang nais ng Diyos. Ang lapitan siya sa kahinaan upang maranasan ang kanyang lakas. Kung natatakot ka, dalhin mo ang takot na iyon sa Kanya. Kung ikaw ay may iniiyakan, ilapit mo ang luha na iyon sa Kanya. Kung may bigat kang hindi na kaya, biabot mo iyon ngayon sa harapan niya. Sapagkat ito ang mismong gawain ng pananampalataya, ang ibigay sa Diyos ang lahat ng bagay na hindi mo kontrolado. At ngayon, hayaan mong maramdaman mo ito. Habang binabanggit mo ang Kanyang pangalan, hindi ka nag-iisa. Ang iyong panalangin ay nagiging bahagi ng isang malakas na tinig ng libu-libong tao sa iba't ibang lugar. Lahat ay sumisigaw ng isang bagay. Ako'y nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Ito ang tinig na hindi maaaring baliwalain ng langit, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa pusong handang manampalataya. Ngunit higit pa sa panalangin, narito ang hamon ng Diyos. Ipakita mo ang iyong pananampalataya. Gawin mo itong hayag. Kung naniniwala kang ang kanyang liwanag ay para sa iyo, ipahayag mo ito. Sumulat ka sa iyong mga labi at puso ng katagang ito, ako'y tumatayo sa pangako ng Diyos. At oo, maaari mong gawin iyon dito at ngayon. Sabihin mo ito ng malakas sa iyong silid. At kapag tapos ka na, ipahayag mo rin ito sa iba, sapagkat ang pananampalatayang hayag ay nagiging liwanag din para sa mga taong nasa dilim. Hindi ba't ito rin ang dahilan kung bakit tayo tinatawag na asin at ilaw ng mundo? Dahil kapag ang Diyos ay gumagawa sa loob natin, hindi natin maaaring itago iyon. Ang iyong pagtugon ngayon ay hindi lamang magbabago ng iyong buhay, kundi maaaring maging dahilan upang may iba pang makakita ng liwanag. Kaya't huwag kang matakot na ibahagi. Sabihin mo sa isang kaibigan, sa isang mahal sa buhay, hinahanap ko ang Diyos sa umaga at natagpuan ko ang kanyang liwanag. Ngayon ay oras ng desisyon. Ipipiliin mo bang manatili sa parehong takbo ng buhay? Pagbangon na puno ng kaba, pagtulog na puno ng takot? O pipiliin mong simulang hanapin siya at maranasan ng liwanag na magbabago ng lahat? Ang paanyaya ay malinaw at ang hamon ay direkta, huwag ka nang maghintay. Ang oras ng Diyos ay ngayon. At bago matapos ang sandaling ito, hayaan mong ang iyong puso ay magsabi ng isang simpleng pananalita. Panginoon, ako'y naririto. Ako'y naghahanap sa iyo ngayon.
At alam kong sa iyo, hindi na ako lalakad sa dilim, sapagkat ang mismong deklarasyong iyon ay simula na ng bagong bukas. Isara mo ang iyong mga mata sa sandaling ito. Ilagay mo ang iyong kamay sa iyong dibdib at hayaan mong ang bawat pintig ng iyong puso ay maging paalala na ikaw ay buhay dahil sa biyaya ng Diyos. Ngayon ay sama-sama tayong lalapit sa Kanya, hindi bilang mga individual na hiwa-hiwalay, kundi bilang isang bayan na iisa ang paniniwala at iisa ang sigaw. Sapagkat ang Kanyang pangako ay hindi lamang para sa iilan, kundi para sa lahat ng naghahanap sa Kanya sa umaga. Ama naming nasa langit, naririto kami ngayon. Dumarating kami sa iyong presensya, dala ang lahat ng aming bigat, dala ang aming mga sugat, dala ang aming mga takot, at binabalikan namin ang iyong salita na nagsasabing, ang naghahanap sa akin sa umaga ay hindi lalakad sa dilim. Panginoon, kami ngayon ay sumisigaw ng buong pananampalataya. Huwag mo kaming hayaang maglakad ng mag-isa. Huwag mo kaming hayaang maglakad sa dilim. Ikaw ang liwanag na aming kailangan. Panginoon, pakinggan mo ang iyak ng bawat ina na hindi alam kung paano pakakainin ang kanyang mga anak. Pakinggan mo ang daing ng bawat ama na nawalan ng trabaho at hindi alam kung paano magsisimula muli. Pakinggan mo ang hinaing ng bawat kabataang naliligaw at puno ng takot para sa kanilang kinabukasan. At sa bawat luha na iyon, Panginoon, itaas mo sila sa iyong liwanag. Ipaalala mo na ang iyong pangako ay totoo, na ang naghahanap sa iyo sa umaga ay hindi kailanman maglalakad sa kadiliman. Ngayon, sa pangalan ni Jesus, idinideklara namin ang iyong salita laban sa bawat anyo ng dilim. Sa bawat pamilyang binalot ng takot, idinideklara namin ang kapayapaan. Sa bawat tahanang nasa gitna ng kagipitan, idinideklara namin ang probisyon. Sa bawat katawan na pinahihirapan ng sakit, idinideklara namin ang kagalingan. Sa bawat pusong sugatan ng kalungkutan at pag-iisa, idinideklara namin ang pag-asa at kagalakan. At sa bawat isipan na binabalot ng pangamba, idinideklara namin ang katiyakan na ikaw ay Diyos na hindi nagkukulang. Ama, itinataas namin ang aming mga bansa, ang aming mga bayan, ang aming mga pamilya. Sa gitna ng kaguluhan ng mundo, ikaw ang aming liwanag. Sa gitna ng balitang puno ng digmaan at krisis, ikaw ang aming kapayapaan. Sa gitna ng lahat ng hindi tiyak, ikaw ang aming katiyakan. Sapagkat sinabi mo at alam naming totoo, ang sumusunod sa iyo ay hindi lalakad sa dilim, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Ngayon, Espiritu Santo, bumaba ka sa bawat tahanan, sa bawat silid kung saan may pusong nakikinig sa panalangin ito. Punuin mo sila ng iyong kapangyarihan, punuin mo sila ng iyong aliw. Hayaang maramdaman nila na hindi sila nag-iisa, kundi bahagi sila ng isang hukbo ng mga anak ng Diyos na sabay-sabay na nananampalataya. At habang sinasambit namin ang iyong pangalan, hayaan mong ang mga tanikala ng takot at kawalan ng pag-asa ay masira. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, tinatanggap namin ang iyong liwanag ngayon. Tinatanggap namin ang kapayapaan na lagpas sa lahat ng pangunawa. Tinatanggap namin ang katiyakang hindi kayang ibigay ng mundo. At tinatanggap namin ang pag-asa na nagsisimula tuwing kami lumalapit sa iyo sa umaga. At ngayon, sama-sama naming ipinapahayag, hindi na kami maglalakad sa dilim sapagkat ikaw ang aming liwanag. Hindi na kami mangangapa sa kawalan sapagkat ikaw ang aming direksyon. Hindi na kami matatakot sa bukas sapagkat ikaw ang may hawak ng lahat. Ngayon, Panginoon, sa iyong mga kamay namin ibinibigay ang lahat. At sa huli, sabay-sabay naming sinasabi, Amen at Amen. Ako'y naniniwala, ako'y nagtitiwala, ako'y tumatayo sa iyong pangako. Kapag natapos ang ating pag-iyak at pagdaing sa panalangin, kailangan din nating hayaang lumapat sa ating puso ang tinig ng Diyos na puno ng kapayapaan. Sapagkat matapos ang apoy ng pananalangin, darating ang banayad na ihip ng Espiritu na nagsasabi, huwag kang matakot, ako'y kasama mo. Ang sandali ng katahimikan na ito ay hindi kawalan ng kapangyarihan,
kundi patunay na ang Diyos ay may kakayahang magbigay ng ginhawa sa gitna ng lahat. Ang ating Diyos ay tapat. Ang kanyang mga pangako ay hindi kailanman nabigo. Kung siya'y tumupad noon, siya'y tutupad muli ngayon. Isipin mo ang Israel na iniligtas mula sa pagkaalipin. Isipin mo si David na pinrotektahan laban sa mga kaaway. Isipin mo ang mga alagad na nakatagpo ng lakas matapos ang pagkabuhay na mag-uli ni Kristo. Ang lahat ng ito ay patunay na ang Diyos na tapat kahapon ay siya ring Diyos na tapat ngayon at bukas. At kung siya ay tumupad sa kanila, siya ay tutupad din sa iyo. Narito ang kanyang salita, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita, at aalalayan kita ng aking matuwid na kanang kamay. Isaiah 41:10. Hindi ba't ito'y malinaw na paalala na hindi ka kailanman nag-iisa? Kapag nararamdaman mong ang bigat ay hindi mo na kaya, siya mismo ang humahawak sa iyo. At muli, pakinggan mo ang ipinangako niya sa Jeremias 29:11. Sapagkat batid ko ang mga panukala na iniisip ko para sa inyo, mga panukalang ikabubuti at hindi ikasasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan na puno ng pag-asa. Hindi mo kailangang matakot sa hinaharap, sapagkat ang hinaharap ay nasa kanyang mga kamay. At ang Diyos na ito ay hindi nagkakamali. At heto pa, sapagkat ang lahat ng mga pangako ng Diyos ay natutupad kay Kristo. Kaya't sa pamamagitan niya ay sinasabi nating Amen, upang ang Diyos ay mapapurihan. 2 Korinto 1:20. Ang ibig sabihin nito, bawat pangakong iyong pinanghahawakan ay may katiyakang tinatakan ng dugo ni Kristo. Walang salita ng Diyos ang walang kapangyarihan. Kaya't ngayon, huminga ka ng malalim at isipin mo ito. Ang iyong bahay ay napapalibutan ng presensya ng Diyos. Ang iyong mga anak ay nasa ilalim ng kanyang proteksyon. Ang iyong kinabukasan ay hawak ng kanyang kamay. Hindi ito imahinasyon lamang, ito'y katotohanang espiritual. At kahit anong dilim ang bumalot, hindi nito kayang patayin ang liwanag na nasa iyo. Huwag mong hayaang agawin ng takot ang iyong mga araw. Huwag mong hayaan ang kawalan ng pag-asa na agawin ang iyong pagtulog. Ang Diyos ay nasa tabi mo. Siya ang iyong haligi, siya ang iyong sandigan, siya ang iyong tanggulan. Kahit anong unos ang dumating, ang pangako niya ay mananatili. Hindi ka maglalakad sa dilim, kaya't patuloy kang lumakad na may pagtitiwala. Kapag may pagsubok, isipin mong ito'y pansamantala lamang. Kapag may gabi ng pagluha, alalahanin mong may umagang darating na puno ng kagalakan. Kapag may katahimikan na tila walang sagot, tandaan mong ang Diyos ay kumikilos sa paraang hindi mo nakikita. Ngayon, hayaan mong ang kapayapaan ng Diyos ay bumalot sa iyong puso, sapagkat hindi lamang niya ipinangako na tutulungan ka, ipinangako niyang siya mismo ang magiging kasama mo sa bawat hakbang. Ang Diyos ay hindi kailanman nagkukulang, hindi siya nagbabago, at ang kanyang salita ay nananatili magpakailanman. Kaya't sabihin mo sa iyong puso, ako'y magtitiwala, ako'y asa, ako'y lalakad sa liwanag ng kanyang pangako. Sapagkat ang Diyos ay tapat at ang kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Ngayon ay dumating na tayo sa huling bahagi ng ating paglalakbay. At kung babalikan natin ang lahat ng ating narinig at nadama, malinaw ang iisang mensahe, ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Ang naghahanap sa akin sa umaga ay hindi lalakad sa dilim. Iyan ang pundasyon ng lahat ng ating pinag-usapan. At ngayon, nasa iyo ang desisyon kung tatayo ka sa pangakong ito o hahayaan mong ang dilim ng mundo ang mangibabaw sa iyong mga araw. Ngayong araw, nakita natin kung paano ang salita ng Diyos ay hindi lamang kwento ng nakaraan, kundi buhay na pag-asa sa kasalukuyan. Nakita natin kung paanong siya'y naging liwanag sa mga nauna sa atin, mula kina Abraham, Moises, David, hanggang sa mga ordinaryong tao na naranasan ang kanyang kabutihan. At nakita rin natin kung paano ito'y nagiging sagot sa bawat isa sa atin ngayon. Sa gitna ng ating takot, sa gitna ng ating problema, sa gitna ng ating gabi. Kaya't bago tayo magtapos, hayaan mong sabihin ko ito ng malinaw. Hindi ka nag-iisa,
Hindi ka iniwan ng Diyos, hindi ka pinabayaan, at hindi aksidente na narinig mo ang mensaheng ito ngayon. Ito'y paalala para sa iyo na kahit gaano pa kadilim ang nakaraan, may bukang liwayway na naghihintay sa iyo. At ang Diyos mismo ang liwanag na iyon. Kung ang iyong puso ay humihiling ng lakas, ito ang sagot. Magtiwala ka sa kanyang pangako. Kung ang iyong isip ay puno ng pag-aalala, ito ang lunas. Hawakan ang kanyang salita. At kung ang iyong buhay ay tila wala ng direksyon, ito ang daan. Hanapin siya sa umaga at makikita mong hindi ka maliligaw. Ngunit higit pa sa pakikinig, nais kitang hamunin ngayon na maging bahagi ng ating pamayanan dito. Kung ang mensaheng ito ay nakatulong sa iyo, huwag mong hayaang dito na ito matapos. I-click mo ang subscribe sa kanal na ito, pindutin mo ang kampana upang araw-araw ay sabay-sabay nating marinig ang salita ng Diyos at manalangin. Dahil dito, hindi ka nag-iisa. May libu-libong anak ng Diyos na sama-samang humahawak sa parehong pangako at gusto rin kitang anyayahan na ipahayag ang iyong pananampalataya. Sumulat ka sa komento ng simpleng katagang ito, ako'y nagtitiwala sa pangako ng Diyos sapagkat ang pagtanggap na iyon ay hindi lamang personal na deklarasyon, kundi pampublikong pagpapakita ng pananampalataya. At kapag nakita ito ng iba, sila rin ay maiinganyong maniwala at lumakad sa liwanag. Ibahagi mo rin ang video na ito sa isang tao na alam mong nasa dilim ng problema. Sapagkat baka ang simpleng pagpasa mo ng mensaheng ito ay maging dahilan upang siya'y makatagpo ng pag-asa. Tandaan mo, ang liwanag ay hindi itinago, ito'y ibinabahagi. At bago tayo tuluyang magtapos, nais kong iwan sa iyo ang isang paalala. Huwag kang susuko. Ang dabigs ng Diyos ay mas matibay kaysa sa bagyo ng buhay. At kahit pakiramdam mo'y nag-iisa ka, tandaan mong sa bawat umagang hinahanap mo siya, siya'y naroon. Ang Diyos ay hindi nagkukulang, ang Diyos ay hindi nagbabago, at ang Diyos ay laging tapat, kaya't magpatuloy ka. Lumakad ka sa liwanag at muling paalalahanan ang iyong sarili. Ako'y hindi lalakad sa dilim sapagkat hinahanap ko ang Panginoon sa bawat umaga.